Ito ang matinding balita mga kapuso. Tiyak na raw ang taas pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 bago magbagong taon. Kailangan daw ang dagdag pondo para may saayos ang serbisyo. Halos dodoble po ang maximum o pinakamahal na singil sa pasahe sa MRT. Hanggang 10 piso naman ang itataas ng singil sa LRT. Nakatutok live si Steve Dailisang. Steve. Mike, kaliwat kanan yung mga aberya, hindi maayos yung mga pasilidad. Yan yung sentimiento ng mga pasahero na nakausap natin kanina. Pero yan din yung pinupunto naman ng DOTC kung bakit nila isinusulong yung taas pasahe. Katunayan, pirma na lamang ni Secretary June Abaya ang kulang na kapag public consultation na naitakda na kung magkano yung taas pasahe. Ang tanong na lamang, Mike, ay kung kailan eksakto ipatutupad ang taas pasaheng ito. Bago matapos ang taon, sigurado na raw ang pagtataas ng pasahe sa tatlong urban railway system ng Metro Manila, ang LRT1, LRT2 at MRT3. Kapag naipatupad, magiging 28 pesos na ang kasalukuyang 15 pesos na maximum fare sa MRT3. Magiging 25 pesos naman sa LRT2 mula sa 15 pesos. Nasa 29 pesos naman ang magiging maximum fare sa LRT1 na nasa 20 pesos ngayon. Ayon sa DOTC, 2011 pa raw dapat ipinatupad ang taas pasahe pero hindi tinuloy bilang konsiderasyon sa mga pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Kasama dyan sa pagpapaunlad, pagpapaganda ng ating mga serbisyo at pasilidad ay kaunting pagtaas ng pamasahe. Pagsapit ng 2015, magiging pribado na ang operasyon ng LRT1. Base sa kasunduan ng gobyerno at pribadong sektor, kailangang maipatupad ang fare increase bago ang takeover. Pero ang kinababahala ng grupong bayan, nakasaad din daw sa kontrata na obligadong magtaas ng pasahe sa LRT1 ng mahigit 10% kada 2 taon. Sa pasahe rin daw ikakarga kapag nagkaroon ng taas sa singil ng kuryente. Nakabukas kami sa posibilidad na pagsasampa ng kaso para pigilan ang kontratang ito lalo't may mga anomalous provisions. Pero ayon sa DOTC, gobyerno pa rin daw magtatakda kung nararapat ang taas pasahe. 12 billion pesos ang subsidiya ng gobyerno sa kasalukuyan para sa tatlong urban railway system. Kapag nagtaas pasahe, magiging 10 billion pesos na lang. Bukod sa mailalaan sa ibang proyekto, aayos din daw ang serbisyo sa tatlong railway system. Kung ipapagpatuloy natin yung pagpapatakbo natin sa LRT at MRT na ito ang pamasahe natin, hindi naman wala tayong pondo na mailalaan upang pagandahin pa ito. Ito ay sapat lamang sa pang-araw-araw ng pangangailangan upang tumakbo yung mga tren. Ang riles na nagkaaberya kaninang umaga sa MRT3 uunahin daw sa mahabang listahan ng kailangang palitan. Maging ang pasilidad sa halos bago pa lang nadugtong na istasyon ng LRT1 sa Balintawak at Muñoz, may aberya na rin. Aning mga escalator dito sa LRT Roosevelt Station pero 3 lang ang gumagana, pupugak-pugak pa. Ang isang ito, noong nakaraang linggo lang pinaayos pero agad bumigay. Hindi rin mapakinabangan ng mga may kapansanan yung elevator dahil yung 4, sira. Malaki sana ang pakinabang ng mga simpleng serbisyong ito lalo na doon sa mga nagmamadaling pasahero. Kung gumagana, ang kaso madalas sira. Ibang usapan pa ang tumatagas na gripo, sirang mga comfort room, nababaklas na tiles at iba pa na nag-uugat daw sa problema sa maintenance at pondo. Ang malaking tanong, sa gitna ng mga kakulangan ito at kabi-kabilang aberya sa biyahe ng tren, approve kaya sa mga commuter ang dagdag pasahe? Sa LRT nila yung servisyo nila, palpak, elevator, escalator, puro sira. Tumutulo pa bubong. Kaya dapat yan, ayusin lang nila bago nila taasan. Okay lang tumaas kung mas mag-i-improve, makikita mo kung saan mapupunta yung pera mo. Maayos po sana, yung hindi na po nasisira, yung madalas kasi po nakakaabala po sa amin. Kung mas sobrang taas naman, siyempre yung mga manggagawa rin na maliliit yung sahod, minimum lang, siyempre, para mas mabigat din eh. Marahil, Mike, ang tanong ng marami sa mga kapuso natin, sa sandali bang magtaas ng pasahe, agad mararamdaman ng ginhawa. Ang sabi ng DOTC, bibilang pa raw ng araw, buwan at taon bago tuluyang maisakatuparan dahil napakarami ng mga kailangang pagbabago. Ang importante raw, kapag tumaas ang pasahe, makakapagsimula raw sila dun sa dagdag na pondo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.